Nung third year ako, dun ako napagod. Hindi naman ako pasaway na student. Hindi rin ako yung effortless na laging mataas. Masipag lang ako, tahimik, at sanay mag-adjust. State University ako nag-aaral so alam ninyo na siguro ang setup. Hindi lang lessons ang iniisip. Kailangan mong isipin ang pamasahe, projects, photocopy, pagkain, at minsan kung paano ka ba makakatulong sa bahay. Hindi kami sobrang hirap, pero wala ring room para magkamali. Kapag na-delay ako, hindi lang ako ang maaapektuhan. Noong una, iniisip ko, normal na pagod lang iyon. Pero habang tumatagal, parang may unti-unting humihila pababa sa akin. Mas mabigat ang subjects, mas kaunti ang tulog, at mas mabilis ako maubos. Gigising ako ng maaga para bumiyahe, uuwi ng pagod, tapos pipilitin kong mag-aral kahit wala nang pumapasok sa utak ko. Ang masama, hindi siya isang malaking breakdown na madaling mapansin. Tahimik siya, paunti-unti. Dati, kaya ko pang magbasa ng ilang chapters sa isang gabi. Nang mga panahong iyon, isang page pa lang, lutang na ako. Tititig ako sa notes ko tapos iisa lang ang iniisip ko. Baka tamad lang ako. Baka mahina lang ako. Baka hindi talaga ako para rito. Mas lumala noong bumagsak ako sa isang major exam na ilang linggo kong pinaghandaan. Hindi ko nasasabihin kung anong subject, pero iyon iyong exam na paglabas mo ng room, parang hindi lang score ang nawala sa'yo. Parang pati confidence mo, nadala rin. Pagkatapos nun, umupo lang ako sa bench sa labas ng building. Hindi ako umiyak. Ang nasa isip ko lang, pagod na ako. Ayoko na. Doon unang lumapit si Adrian. Blackmate ko siya, pero hindi kami close nun. Tahimik siyang tao. Hindi maingay, hindi rin pabida, pero maayos siyang kasama. Yung tipong kalmado lang, hindi siya dagdag sa gulo. Noong araw na yon, hindi niya ako tinanong kung bakit ako ganun. Umupo lang siya sa tabi ko, may kaunting pagitan, tapos inabot niya sa akin ng isang chaffee at tinapay galing kantin. Sabi niya, kumain ka muna bago ka umuwi. Yun lang. No advice. No speech. Kumain ako kahit wala akong gana, tapos umuwi ako. Akala ko hanggang doon lang yun. Pero kinabukasan, pagpasok ko sa room, may brown envelope sa upuan ko. Pagbukas ko, reviewers pala. Compiled notes, highlighted topics, tapos may handwritten explanations sa gilid. Sa harap, may sticky note, baka makatulong. One topic at a time. Hindi man nakasulat ang pangalan niya, alam ko agad kung sino. Paglingon ko, nasa likod lang siya nag-aayos ng bag na parang ordinaryong araw lang. Hindi ko maipaliwanag kung bakit halos maiyak ako dahil sa isang envelope. Pero siguro dahil nung panahong sobrang bigat na ng lahat, may isang taong nakapansin na nahihirapan ako at pinili niyang tumulong ng tahimik. Doon nagsimula yung habit niya. Hindi araw-araw, pero consistent. Minsan may extra copy siya ng notes. Minsan may biscuit o siupaw siya kapag exam week. Kasi napansin niyang madalas akong hindi kumakain ng maayos. Minsan mag-detect siya ng nasa library ako. Dalhin ko ba yung photocopy? Simple lang palagi. Walang pressure. Walang sumbat. Walang kapalit. Noong una, naiilang ako, ayokong maging burden. Sanay kasi akong solohin ng lahat. Kaya minsan, tinatanggihan ko siya. Sasabihin ko, okay lang, kaya ko na. Pero hindi siya napipikon. Hindi rin siya nagtatampo. Sagot niya lang palagi, sige, nandito lang. Iyon talaga ang tumatak sa akin. Nandito lang. Hindi utos. Hindi pangaral. Presence lang. Tahimik. Pero totoo. May isang gabi sa library na hanggang ngayon malinaw pa rin sa akin. Prelim week iyon. Halos wala na akong tulog. Tapos sunod-sunod ang requirements. Nakabukas ang notebook ko pero wala na akong maisulat. Binabasa ko ng paulit-ulit ang isang page pero wala talagang pumapasok.
Tapos, bigla na lang akong umiyak. Tahimik lang nakatungo kasi nahiya akong mapansin. Dumating si Adrian habang ganun ako. Hindi niya ako tinanong ng, bakit ka umiiyak? Hindi niya rin ako pinilit magsalita. Nilapag niya sa table ko ang isang plastic ng pandesal. Umupo siya sa harap ko at sinabi, basahin mo sa akin iyong hindi mo na maintindihan. Hatiin natin. Iyon siguro ang isa sa pinakaimportanting bagay na narinig ko nung college. Hindi niya kinuha ang buong problema ko. Hindi niya rin ako tinrato na parang wala akong kayang gawin. Ang ginawa niya, pinagaan niya lang ang bigat para hindi ako tuluyang madurog. Binasa namin ang lesson ng paunti-unti. Kapag may hindi ako maintindihan, ipapaliwanag niya sa pinakasimple na paraan. Kapag may nasasagot ako, sasabihin lang niya, ayun, gets mo naman eh. Minsan matatawa pa ako, kahit pagod na pagod ako. Hindi naman naging okay agad ang lahat pagkatapos nun. Pero first time in months, hindi ko naisip na tumigil kinabukasan. Ang naisip ko lang, baka kaya ko pang subukan isang araw pa. At minsan, iyon lang muna talaga ang kailangan. Isang araw pa, habang tumatagal, napapansin na rin ng friends namin na madalas siyang nasa tabi ko. Tinatanong nila kung may something ba? Lagi naming sagot, wala. At totoo naman, wala kaming label nun. Wala ring confession. Sa totoo lang, wala akong energy para isipin ng romance. Survival mode ako at malaking bagay para sa akin na hindi niya iyon ginulo. Hindi niya ako niligawan habang wasak ako. Hindi niya ginawang opportunity ang kahinaan ko. Hinintay niya akong maging steady ulit. May araw na hindi ako pumasok dahil hindi ko na talaga kaya. Nakatulog ako sa hapon na naka-uniform pa. Pagkagising ko, may message siya. Nag-iwan ako ng notes at tinapay sa tindahan sa tapat ninyo. Kunin mo kung gusto mo. Rest ka muna. Ang simple ng message, pero sobrang laki ng epekto sa akin. Rest ka muna. Hindi iyon ang madalas kong marinig noon. Mas madalas akong makarinig ng tiis lang o kaya mo pa iyan. Hindi naman masama ang mga salitang iyon. Pero kapag ubos ka na, minsan ang kailangan mo ay hindi sermon. Kailangan mo ng pahintulot na huminto sandali nang hindi ka mababawasan bilang tao. Unti-unti, gumaan din ako. Hindi dahil nawala ang hirap. Mahirap pa rin, pero hindi na ako ganun ka-lost. May rhythm na akong nahahawakan. Pasok, basa ng notes, kain ng konti, habol sa requirements, pahinga, tapos try ulit. At sa gitna noon, nandyan siya. Minsan may skyflakes, minsan banana cue, minsan photocopy ng reviewer, minsan simpleng nakakain ka na. It sounds small now, pero nung panahong iyon, malaking bagay na may nakakapansin pa rin na tawa ko, hindi lang student number. Di ko alam kung kailan nagbago ang tingin ko sa kanya. Baka noong sinabayan niya ako maglakad hanggang sakayan kahit opposite direction siya. Baka noong nakapasa ako sa subject na akala ko babagsak ako tapos ang sabi lang niya, sabi sa'yo, one topic at a time. Hindi siya maingay magmahal. Hindi siya mahilig sa malalaking linya. Pero consistent siya. At doon ako pinakanatamaan kasi madaling maniwala sa isang tao kapag maayos ang lagay niya. Mas mahirap maniwala kapag siya mismo hindi na naniniwala sa sarili niya. Yun ang ginawa niya sa akin. Noong dulo ng SEM, hindi naman ako biglang naging top student. Hindi rin naging perfect ang buhay ko. Pero nakapasa ako at para sa akin noon, malaking bagay na yun. Pag uwi ko, umiyak ako sa nanay ko at sinabi ko, Ma, muntik na talaga akong sumuko. Ilang araw pagkatapos lumabas ang grades, nagkita kami ni Adrian sa isang maliit na karinderya malapit sa campus. First time naming kumain na kaming dalawa lang na walang kinalaman sa ACADS. Sinabi ko sa kanya, salamat. Di ko yata masasabi ng maayos pero salamat. Ngumiti siya ng kaunti.
Tapos sinabi niya, diretso lang, gusto kita, pero mas importante nun na makatapos ka. Di ako agad nakasagot. Hindi dahil hindi ko alam ang sasabihin, kundi dahil sobrang bihira akong makakita ng ganoong uri ng pag-aalaga. Iyong hindi nagmamadali. Iyong marunong maghintay. Iyong hindi inaangkin ang buong kwento mo. Sinagot ko siya pagkalipas ng ilang linggo. Walang grand moment. Naglalakad lang kami palabas ng campus nang sabihin kong gusto ko siyang subukan. Not because I owed him anything, but because I felt safe with him. Graduate na kami ngayon at pareho ng may trabaho. Hindi na pareho ang buhay namin sa college. Mas busy, mas practical, mas pagod sa ibang paraan. Hindi rin perfect ang relationship namin. May tampuhan at may misunderstandings din. Pero ang dahilan kung bakit mahal ko siya ay pareho pa rin. He kept showing up. Hindi lang noong okay ako. Hindi lang noong madali akong mahalin. Nagpakita siya noong ubos ako. Tahimik, irritable, at halos wala nang maibigay kahit conversation. At hindi niya ako ginawang project. Minahal niya lang ako sa paraang may respeto. Kaya gusto ko itong isulat. Kasi minsan ang tingin natin sa love ay nasa malalaking bagay. Flowers, surprises, long messages, perfect dates. Wala namang mali ron. Pero minsan ang love ay nasa brown envelope na may reviewer. Nasa pandesal, sa library. Nasa hatiin natin. Nasa resto muna. Nasa consistency ng taong hindi napapagod magpakita kahit walang audience. Kung may estudyante mang makabasa nito na pagod na, sana maalala mo na hindi ka bawasan sa iyo ang mangailangan ng tulong. Hindi ka mahina dahil may gabing hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo lang makatawid sa araw na iyon. At kung may isang taong tahimik na tumutulong sa iyo, sana mapansin mo rin iyon. Hindi lahat ng support maingay. Minsan ang pinakamahalagang tao sa pinakamahirap mong season ay iyong simpleng dumarating, may dalang reviewer at snacks at hindi ka pinipilit maging okay agad. Hanggang ngayon, kapag nakaamoy ako ng 3-in-1 coffee o nakakakita ng brown envelope, naaalala ko ang version ko na muntik ng sumuko. At naaalala ko rin ang lalaking tahimik na umupo sa tabi ko at tumulong sa akin makarating sa susunod na araw. Minsan ganun pala ang pag-ibig. Hindi ka niya bubuhatin buong buo. Uupo lang siya sa tabi mo, aabutan ka ng kailangan mo, at sasabihin, hatiin natin. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon, and I'll see you next time.